Aprobado kay President-elect Rodrigo Duterte ang panukalang Cash for Work program para sa mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng El Nino. Isa ito sa mga napag-usapan sa pulong ni Duterte at ng kanyang magiging gabinete sa Pasay kagabi. Kinumpirma naman ng kampo ni Duterte na sa Malacanang siya manunumpa, pero posibleng hiwalay na seremonya raw para sa oath-taking ni Vice President-elect Leni Robredo. Makibalita tayo kay Trisha Zafra. Sa unang pagkakataon, matapos siyang iproklamang susunod na Pangulo, pinulong ni President-elect Rodrigo Duterte sa labas ng Davao City ang mga magiging miyembro ng kanyang gabinete. Halos kumpleto ang susunod na gabinete sa pulong kagabi sa PICC sa Pasay. Ang wala lang, ang mga pumuntang Norway para sa pakikipag-usap sa National Democratic Front of the Philippines at ang bakante pang posisyon ng susunod na kalihim ng Department of Environment and Natural Resources. Unang pinag-report ni Duterte ang mga kalihim ng Departments of Justice, Finance, Transportation, Communications at Agriculture. Inaprubahan ng susunod na Pangulo ang proposal ni incoming Agriculture Secretary Manny Piñol na Cash for Work program para sa mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng El Nino. During the first 3 months siguro magkakaroon kami ng mga Cash for Work program para sa mga farmers affected by the drought. Ganun din sa maglilinis sila ng mga irrigation canals, mag-dredge ng irrigation systems. And then sa fisher folk, gagamitin namin sila sa paglilinis ng mga basura sa dagat para magkahanap buhay lang, magtatanim ng mga bakawan. And until such time that they're able to recover. Nilinaw rin sa pagpupulong na si Ernie Abella na ang magiging presidential spokesperson, habang tatayong Chief Legal Counsel si Attorney Salvador Panelo. Wala na raw magiging press secretary si Duterte. Ayon naman kay incoming Presidential Communications Secretary Martin Andanar, pinag-aaralan nila ang pagsasapribado ng IBC-13. Balak na raw ni Pangulong Noynoy Aquino na pirmahan ang kontrata nito, pero hindi natuloy dahil baka raw maituring na midnight deal. Balak din ni Andanar na magtayo ng Crisis Communications Group para madaling makapaglabas ng pahayag ang Malacanang tuwing may emergency. Ayon kay Andanar, darating din ang panahon na haharap muli sa media si Duterte. Sa kabila yan ng pahayag noon ni Duterte na iboboykot niya ang media. Ayon kay Abella, informal daw ang pagpupulong na naganap. Gusto lang daw malaman ni Duterte kung handa nang magtrabaho ang bawat kagawaran. May instructions po si Presidente sa inyo? Well, for us to do our job, very clear naman yung instructions niya. Mataas ang expectations sa mga tao. Posibleng magkaroon ulit ng pulong ang magiging gabinete ni Duterte 1 linggo bago ang inaugurasyon niya sa June 30. Sa araw na yon, posibleng hindi manumpa sa parehong lugar sina Duterte at Vice President-elect Leni Robredo tulad ng nakagawian sa nakalipas na 4 na administrasyon, kabilang na ang administrasyon ni outgoing President Noynoy Aquino. At kung dati sa pampublikong lugar ang inauguration, sa Malacanang na mismo manunumpa ang ika-16 na presidente ng Pilipinas. Hindi pa ito final. Pero kung ako tatanungin mo, sa limited space na ang kakasya ay 500 to 540 na mga bisita lang ng presidente yan at hindi nakasya. So I was thinking, what if kung sabay sila ng Vice President, paano ba magkakasya? Ang limitasyong ito ayon sa kampo ni Duterte, maaaring hindi raw maging patas kay Robredo at sa kanyang pamilya at mga taga-suportang nagtrabaho sa kampanya. Ito raw nila ang dahilan kung bakit mas mainam magsagawa ng hiwalay na panunumpa, bagay na ginagalang daw ng kampo ni Robredo. Kami naman talagang rinirespeto namin yung naging desisyon ng ni President-elect Duterte pagdating dun sa inauguration at oath-taking. Wala pang napipiling lugar para sa inauguration ni Robredo, pero tiyak daw na gagawin ito sa Metro Manila. Manunumpa rin daw siya kay Kapitan Ronald Conner ng Barangay Punta Tarawal, ang pinakamalayo, pinakamaliit at pinakamahirap na barangay sa 2nd distrito ng Camarines Sur, distritong kinakatawan ni Robredo. Trisha Zafra, GMA News.